Isa pong dating Pinay caregiver ang ngayon po ay Chief Executive Officer na o CEO ng sarili niyang kumpanya. Paano niya ito nagawa at ano ang kanyang mga sakripisyo sa kumpanyang isa na ngayon sa pinakamalaking building services company sa isang rehiyon sa Ontario? Narito ang report. Taong 2004 nang dumating sa Canada si Cristina Jimenez Gal bilang caregiver. Pero bukod sa pag-aalaga ng mga bata, sumasideline din siya bilang cleaning lady sa mga gusali. Bagamat nagtapos ng BS Mathematics at naging empleyado ng duty-free sa Pilipinas, hindi niya inalintana ang sakripisyo sa Canada para sa pamilya. Nagjo-join po talaga ako sa mga Filipino community na they help me out talaga to get extra job. Talagang hinatak nila ako. So ako naman very eager talaga ako kasi batang-bata pa ako noon. I just para sa akin yung $500 na kitain that a week is malaki na siya. So yung money na kinikita ko, napapadala ko lahat sa Pilipinas. Masayang-masaya po ako doon. Makalipas ang 3 taon, sila'y nagpakasal ng kanyang asawa at lumipat mula British Columbia papuntang Kitchener-Waterloo sa Ontario. Dito niya itinuloy ang pagiging cleaning lady kasama ang kanyang asawa. Mismong kami na mag-asawa, day and night talaga. Kami yung kumukuskus. Yun yung pinakaano namin. But we learned from that. Nung lumalago na po yung business namin, we started to hire people one by one, hanggang lumaki ka po talaga. Yeah. Ang una nilang malaking naging kontrata, ang 900-room facility para sa mga international students. So that one is a sacrifice for me. Many nights, day and night, especially that time na we are cleaning 900 rooms ng mga international students. We clean day and night, walang tulugan. As in, walang tulugan. Kasi we have to finish yung 900 rooms within 2 weeks. Ngayon, halos 30 mga high-rise buildings na ang kliyente ng kanilang kumpanyang GBS Canada Incorporated, kung saan siya ang kasalukuyang CEO. Hindi ako nakapang-asawa ng millionaire, but he have a big dream. He is the main tool siguro ng company kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mag-grow. Magaling siya sa sales, yung husband ko. So siya yung pinaka ko. Kung ako lang mag-isa, ang naging ko po kasi sa contribution talaga ay yung community ko na Filipino community. Sila talaga yung kasama namin sa pag-uunlad talaga. Mahigit 120 mga Pilipino na ngayon ang kanilang empleyado at marami na rin silang natulungan ng mga international students. Financially, pag wala na silang pambayad sa school, pag wala na silang pambayad sa mga paupahan nila, mga ganyan, talagang tumatakbo sila sa akin. Ma'am Tina, tulungan mo ako sa pambayad ko sa school. Ang dami ko na po mga international students na napatapos at natulungan ko sila sa school nila para makatapos talaga sila sa school at makasurvive talaga sila sa Canada until maging successful sila. Ang kanyang asawa na co-CEO din ng kumpanya ang may hawak ng sales and marketing, habang si Cristina ang operations. A lot of hard work talaga. Hindi siya basta lucky, hindi siya napupulot lang, hindi ka pwedeng uupo lang. Kailangan talaga magsasacrifice ka from the start. Ngayon, hindi na lamang cleaning, may renovations na rin na inaalok ang kanilang kumpanya. Patunay ng lumalaking negosyo ng mag-asawa, bagay na hindi daw imposibleng mangyari sa mga kababayang may pangarap ding umunlad dito sa Canada.